Scammer pala talaga si Bongbong Marcos Jr. Ayan. Yun. Okay. Alam mo, etong dugtong pa rin ito eh. Wala, ang lakas talaga ng trip eh. Sasabihan ka, porque hindi niya masolusyonan yung problema, siyempre, Papasok. ipapaling nila yan doon sa dating namumuno na, which is sasabihin nila, ay pro-China. Si PRRD, hindi naman naging pro-China eh. Yung China, malaki lang na itulong sa atin, kaya tayo doon lumalapit. Kaya natin sila kinakausap dahil malaking bagay ang naitulong ng China sa pag-unlad ng Pilipinas. Tama. Kung wala yung China dati, magagawa ba ni Pangulong Duterte yung mga infrastructure project? Kung wala yung Japan, magagawa ba ng Pilipinas? Hindi. Hindi lang tayo sa China. So tayo, dikit din tayo sa Japan. Bakit hindi sila nagagalit na tayo ay dikit sa Japan? Dahil nga, masama ang tingin nila sa China. At gustong idamay ang mga Duterte sa sama ng pagtingin nila, madamay yung mga tao na magalit sa mga Duterte. Walang pro-China dito. Kahit kami, hindi kami pro-China, mahal natin ang Pilipinas. Kaya kung sino dapat ang makakatulong sa Pilipinas, nandoon ang leaning natin. Hindi tayo kumakampi, kundi may pakinabang tayo doon sa bansa na yon. And vice versa, nakikinabang din sila sa atin. Hindi po pwedeng sila lang makikinabang sa atin na makikinabang katulad ng Amerika. Diba? Nakikinabang sila dito sa atin sa pamamagitan ng mga EDCA sites na hindi naman sila nagbabayad. Ano kapalit nun? Wala naman sila binibigay sa atin eh. Bibigyan mga tayo ng armas ng mga luma, tapos babayaran din natin. Loan, utang. So wala naman sila naitulong. And example, very clear example, noong pandemic, yung Amerika hindi tayo binibigyan ng vaccine. Ang China, ang pinakauna nagbigay sa atin ng vaccine, libre pa. So, nasaan doon ang mga China natin doon? Nakatulong sa atin kaya kinakaibigan natin. At ulitin natin, mga kapatid, friends to all, enemy to none. Yun po, ang sinasabi ni PRRD. Kaya lahat ng nation na mapapakinabangan tayo, napapakinabangan natin, kakampi natin. May pakinabang tayo eh. Di ba? Mga partners. Para sa akin, mas okay pa yung Alin? maging pro-China ka. Dapat nga eh, di ba? Kesa maging pro-NPA ka. Yun Ayan. nga. Ayun ang masaklap doon. Pro-NPA. Ayun yung isa sa mga masaklap na ng gobyerno ngayon. Kasi ako, mas gugustuhin ko nang matawag akong pro-China kaysa pro-NPA. Ayan. Obvious naman ngayon na puro mga NPA yung pinapanigan ni Marcos Jr. Yes. Puro mga makakaliwa na dati ay yung mga yan ay pinuksana ni Pangulong Duterte, di ba? So, mas nakakahiya yun. At obvious naman ngayon, tingnan nyo, yung iba dyan, nagbubuo pa ng grupo dyan sa loob ng gobyerno. Nakaupo pa bilang congressman yung iba. Di ba? So, at saka ang pinakamasaklap pa dito, convicted pa, pero dahil napapakinabangan nga ni Marcos Jr., yung mga makakaliwa na yan. Nasa laya. Kaya malaya. Ngayon, kaya kung ang sumbat man ni Marcos ay si BP Sara ay pro-China, ay mas okay na siguro yun kaysa maging pro-NPA ka. At yung about naman dun sa gera, naku po, Marcos, magtitigil ka nga. Di mo nga masolusyonan yung bigas dito na 20 pesos sa Pilipinas, tapos papasok ka pa sa gera. Diba? Wag mo nang bigyan. Ang sakit na nga ng ulo namin sa mga pinaggagawa mo dito eh. Dadagdagan mo na naman. wag ganon ha. Sabi ko sa'yo, ang hirap mo talaga kabanding kung ano-ano pumapasok sa utak mo eh. Biruin mo, yung tubig, ipunin, gagamitin sa tagtuyot. Yung droga, pinalutang nyo sa dagat. Tapos ngayon gusto mo sumali sa gera. Ang dami ng gutom ng mga Pilipino dito, hindi mo masolusyonan yan pa kaya. Parang RJ. Ang sinasabi nga dyan ni Auntie Claire, hindi daw, ang Duterte daw pro-China. Pero si Bongbong Marcos daw pro-Pilipino. So kung pro-Pilipino ka, bakit mo pinayagan na magkaroon ng EDCA site dyan sa Pilipinas? Bakit mo pinayagan na madala si PRRD doon sa tama. Pero Pilipino ko pala eh. Ang ang kinakatakot ko dito, naalala niyo yung ang nangyari dito sa Iran at Israel. 'Di ba?
pumagitna na si Trump. si Trump. Tapos parang nagkagulo ulit yung Iran. Yung missile doon sa kung di ako Qatar ba? Oo, parang gano'n. Parang Qatar. Basta sa parang dahil kakampi kayo ng US, yun yung titirahin namin, dadalihin namin. Ngayon, sa atin ngayon, ang China, baka pag nagkaroon ng gera, dahil kakampi kayo ng US, Madamay ito. uunahin namin kayo. Kasi may mga EDCA sites dyan sa bansa nyo. Ayun ang mahirap kasi yung hindi ka sa gera, hindi laging tapang. Hindi laging ako, siga ako, kaya ko yan. Hindi pwede. Dapat gamitin mo rin yung utak mo. Hindi lang puro salita. Hindi lang puro puro angas. Dapat pag-isipan mo rin yung mga bagay na gagawin mo o yung para matalo yung kalaban, hindi dahil, for example, hindi tayo madami. Di ba? Paano mo ngayon matatalo yung maraming mong kalaban? Dahil ba sa tapang? Hindi. Hindi sa tapang. Gagamitan mo ng utak. Ang nagiging problema kasi walang utak Nalusaw ata. Oo. Kaya Kaya hindi makapag-isip ng maayos, mga partner. Lagi kasing puyat Hindi natutulog. Kaya hindi nakakapag-isip ng maayos Tsaka yung panahon kasi ni Pangulong Duterte, yung sinusumbat nga nila na pro-China ang mga Duterte. Nung mga panahon na yung utak kasi ginamit ni Pangulong Duterte. Tsaka ano bang naitulong ng Amerika dito sa atin para mas dumipende ka sa Amerika? Meron. Yung Jones Breed. Hindi, meron pa isa. Ano pa? Yung magkakaroon ng lahi ang mga Pilipino. Yun. Naging tisoy ang mga Pilipino tisoy. pagka nalay. Tsaka yung speaking of yung sa bridge na yan, George Bridge. 2 point, parang Miles. gagawin nilang tourist spot. Tourist spot. Oo. Alam nyo yan, isa na naman sa pangbubudol nila yan. Isipin nyo maigi, magkakaroon ng bilyon na pondo yan. Tapos, para saan? Diba? Para sa bulsa na naman nila. Malamang. Una-una, hindi naman may tuturing na tourist spot yan. Kagapiranggot lang yun. Kagaya sinabi ni Vice President Sara Duterte, di ba? Na kung magkakaroon man, dapat katulad nung sa ibang bansa. Hindi yung ganyang kaliit, ganyang grabe talaga. Alam mo yung etong magpinsan na to, si Martin Romualdez tsaka si Marcos. Talagang billionaire mindset Oo, puro pakabig kayo no? Biruin nyo, pati yung naisipan pa nila yan na kuhanan nila ng malamang sa malamang lalaanan nila ng pondo yan. Hindi ako magkakamali. Lalo, syempre. may sinasabi silang sira. Tingnan mo, bilyones na naman ng tawag dito, ang pondo niyang tulay na yan. Kung SONA nga, umabot ng 20 million, pagkain pa lang. Yan pa kaya. Kasi yung pagkain daw doon putyo-putyo lang. Sa SONA. Sona niya. Ang laki. Hindi kasi kasi ang pinaka-special kasi doon yung pulburon. Kaya mahal. Kaya mas mahal. Puro sanggala. Akala ko kung ano yung pinakamahal doon. Pulburon pala talaga Sa bagay. Imported kasi yun. Imported kasi. Sa atin, ang kaya lang natin, yung Goldilocks. Sila, yung mga matatindi. Budol nga talaga. Ituloy ko to kanina. Idugtong natin dito itong sinabi ni VP Sara Duterte, hallmark of a scammer. So, ibig sabihin, sinasabihan niya si Marcos na scammer. Basahin ko lang na maigsi. VP Sara calls out BBM for his conflicting statements and failure to deliver on campaign promises, tagging his pattern of behavior the hallmark of a scammer. Sabi niya dito, si Bongbong Marcos daw ay hindi nagtutugma-tugma yung sinasabi. Katulad na lang halimbawa, noong sinabi niya, ipinangako niya, noong kampanyahan, hindi naman niya tinupad. So, paulit-ulit siya na nagbibigay ng hindi nagtutugmang mga statement na parang lumalabas tuloy na wala talaga siyang alam. Kasi ikaw, pag inulit mo, pagka nagko-contradict yung sinasabi mo, ibig sabihin, wala sa loob mo yung sinasabi mo, hindi mo pinag-iisipan. Makapagsalita ka lang. Yun ang nangyayari dito. Parang hallmark of a scammer. Kasi yung budol, sabi ni VP Sara Duterte, sa English, ang budol ay scam. So, scammer pala talaga.
si Bongbong Marcos Jr. Ayan, mababasa nyo sa screen partner yung sinabi, statement ni VP Sara Duterte. At makikita natin dyan. Matatawa ka eh. Matatawa ka dito. Bakit may multo sa likod? Scammer nga eh. Ganyan ang mga tingin ng scammer. May scammer. Oo. Ayan o. He gives conflicting statements. So baga nagbabanggaan. Magsasalita siya ngayon ng iba, tapos yung sinabi niya ngayon, bukas babasagin niya. Parang ganun ang nangyayari. Scammer talaga Oo, eh, no? Scammer talaga. Tsaka, ang dami ng pang-scam ni Marcos na ginawa. Una-una pa lang yung sa ICC daw, hindi niya papasukin dito sa Pilipinas. Yun pero nga. ginawa niya. Oo. Ano pa ba? Ang dami. Ang dami. Ang dami niyang pang-scam na ginawa dito. Yung sa bigas, Flood control flood project. control, Lahat na. yung sa impeachment, Yan. di ba? Oo. So, ang dami. Kaya nga talaga, siya na si Mr. Scammer. Ano daw sabi ni Pipi sa hallmark of scammer. Siya yung parang simbolo ng mga scammer si Kaya Bongbong dumadami Marcos scammer Jr. sa Pilipinas eh. Oo nga eh. Oo. Ang tawag ko nga dyan, President Scammer. Ayun, President Scammer, tumpak na tumpak. Pero, President Scammer. oo,